So mga idol, tulad nga po ng aking sinasabi, muli na namang natalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang laban nga po kontra sa kupunan ng LA Clippers. Well, 116-102 ang naging final score. Simula nga mga kaibigan ng first half ng game, nakita naman natin so far malakas na ang depensa ng Clippers at doon ay talagang nahihirapan nga po ang Los Angeles Lakers. Marami ding nakapansin mga kaibigan, balik na naman sa panibagong sistema o sa dating sistema na starting 5 lineup eto nga pong Los Angeles Lakers. Wala na naman ang legit sentro nila na si Jackson Hayes at binalik nga po itong si Anthony Davis. So far nakita natin ito yung pinaka number 1 na problema nga po ngayon ng Lakers. Nasa starters po etong si Rui Hachimura, LeBron James, Anthony Davis, Max Christie at Austin Reeves. Well kaibigan ko, no, isa ka rin sa naiinis, no, pabalik-balik yung itong first 5 na ito at wala pong pagbabago. Kapag ka ito kasing ginagamit mga kaibigan ni JJ Redick sa kanyang starting 5 lineup ay talagang napakalaki ng tsansa ng Lakers na matalo. Bakit nung huling laban nila bago sa LA Clippers mga kaibigan, panalo ang Lakers, no? Isang puntos ang kalamangan pero wala si Anthony Davis nun at meron pong Jackson Hayes. Hindi po kasi nangyayari yung kagustuhan nga po ng mga Lakers sa star player. Tulad na lamang ni LeBron mga kaibigan na ang gusto niya magkaroon ng twin tower nga po sa starting 5 lineup para lumakas nga po ang depensa ng Lakers. Pero syempre no, hindi naman talaga nakikinig itong si JJ Redick. Matagal na nga pong nire-request mga kaibigan ni LeBron na mapalitan ng panibagong head coach. Ito nga po si JJ Redick dahil nga po sa palpak na sistema nito na nagpapatalo at nagpapahina nga po sa Los Angeles Lakers. Pero ninyo mga kaibigan, napakaraming malalakas na player ng Lakers, no? Yung iba nanggaling pa sa trade, yung iba bagong kontrata meron, tulad na lamang may sinasabi tayo si Christian Coloco mga kaibigan, no? At ito si Jackson Hayes, pwede namang pagsabayin yan sa starting 5 lineup nga po. At ito yung masisisabi natin na twin tower, no, na pwede rin maging triple tower kasi meron tayong LeBron mga kaibigan pero hindi po yan nangyayari. Number 1 na problema dyan mga kaibigan, itong si JJ Redick naghihintay ng panibagong mas malakas nga po na big man or sentro na pwede niyang ilagay, no, stay put dito nga po sa starting 5 lineup, which is marami tayong tinalakay tulad na lamang po ni Dwight Howard. Patasok na, wala pa naman itong kontrata mga kaibigan, no? Inaayos pa yan mga kaibigan pero naghihintay tayo ng mga official update. Kaya ang Lakers mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo kahit sa next game nila, no, sa January 22 mga kaibigan, ilang araw simula ngayon ay malaki din ang tsansa na matalo kung hindi po babaguhin ang sistema o starting 5 lineup. Diyan naman talaga nagsisimula. Kahit nga po nung second half ng game, nakita naman natin sa third and sa fourth quarter ng game, medyo talagang delikado na tagilid ng Lakers dyan. Nakita natin na wala nang depensa, mahina na, halos si LeBron James ang gumagawa ng puntos, kumakalabaw mga kaibigan, pero yung mga kampi niya talagang nahihirapan. Ang nangyayari, hindi naman nag-a-adjust si JJ Redick, hindi naayos yung rotasyon at paulit-ulit lang yung kanyang sistema. Bulok na sistema tulad na lamang po ni Ham na talagang paulit-ulit ang small ball lineup niya na wala naman pong ipinapalag sa kalaban. For now, yan muna ang update natin mga kaibigan. So dyan lang kayo. And please huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.